Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila pinambalos nga at sinupalpal nga ni Coco Pimentel ang mga tambalos-los na ito na puro lamang ang paninira kay Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita na maraming nga sumusuporta sa adhikain ni Vice Presidente Sara Duterte. Dito rin natin makikita kung paano nga ba nila pinagtatanggol ang mga Duterte dahil kung titignan natin ay talagang binabanatan at sinisiraan sila ng mga imahe ng mga tambalos-los na ito. Sa kabilang banda ay tila nang gagalaiti nga sa galit itong si Romualdez aka Tambalos-los dahil nga sa ginawa ni Bandang Maharlika na isinisiwalat ang katotohanan kung ano nga ba talaga ang kanilang kabalbalan na ginagawa sa pera ng taong bayan. Dito nga natin makikita na talagang may hawak rin silang mga pruweba na magpapatunay sa mga ginagawa ng mga tambalos-los na ito kung paano nga nila gastusin at ibulsa ang pera ng taong bayan. Nakakalungkot isipin na hindi nga ito masolusyonan ng mas nakakataas sa kanila dahil naman ito rin ay kanilang ginagawa sa pangungulimbat ng kaban ng bayan. Kaya naman talagang nakakahiya nga ang kanilang ginagawa at hindi na nga maganda ang mga imahe ng mga ito. Kaya naman gusto na nilang pabagsakin ang matitinong opisyales, lalo na ang nagsisiwalat ng katotohanan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pag-usapan natin ngayon ang patuloy na pagbatikos o pagkontra, hindi pagsang-ayon ni Senator Coco Pimentel sa mga palisiya ginagawa ng PBBM administrasyong ito at ang pag-uyon o pagsuporta ni Attorney Harry Roque sa paninindigan ni Senator Coco Pimentel. Okay, tungkol sa ang bagay itong pagtutol ni Senator Pimentel. Tungkol po ito sa controversial na Confidential and Intelligence Fund na si BP Sara lang ang tinanggalan, kaya lang hindi naman tinanggalan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na kay President Bongbong Marcos. Okay, panoorin natin sandali itong balitang ito, then magbigay ako ng comments. Ni Senator Coco Pimentel na patuloy na naniniwala itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel na tanging mga ahensya lang ng pamahalaan na may kinalaman sa intelligence gathering ang karapat-dapat na magkaroon ng intelligence funds. Halimbawa na anya dito ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Gate ni Pimentel, hindi na anya kailangan ng Executive Department ang naturang pondo dahil hindi criminal law enforcement ang pangunahing mandato nito. Kaugnay nito, binigyang diin ni Pimentel na dapat ay zero ang intelligence fund ng Office of the President sa 2024. Matatanda na sa ilalim po ng 2024 national budget ay hiniling ng Office of the President na magkaroon ng 2.31 billion pesos na intelligence funds at 2.25 billion pesos naman na confidential funds. Samantala, sang-ayon naman si Pimentel na magkaroon ng confidential funds ang Department of Foreign Affairs dahil kasama ang ahensya sa national security at foreign policies. Ano pong komento po niyo dito? Kaya nga sinasabi natin na yung kanilang objection sa confidential funds po, wala pong intelligence funds ang Vice President ang DepEd, confidential funds lang po. Kaya pinupuruhan si BP Sara, siya lang tinanggalan ng pondo. Pero kung talagang susundin mo yung argumento ni House Speaker, talagang dapat lahat tanggalin. Dahil wala naman talaga silang kinalaman dun sa gathering of intelligence data. Hindi ko po sinasabi na hindi importante. Gaya ng sinabi ni Secretary Esperon, importante po talaga na malaman natin ang gawain ng mga kalaban. Kaya dapat hindi yan tinatanggal na parang pork barrel. Hindi po ginagastos ang confidential fund na parang pork barrel ng Vice President ng DepEd. Talagang ginugugol po yan para dun sa mandato nila, na magbigay tulong at mapatay o matigil na
itong mga terorista na nakikialam po sa ating bayan. No? Pero kung talagang sincero po sila na ang paggamit ng Intel funds ay para lang dun sa mga ahensya na talagang namang ang pangunahing katungkulan ay kumalap ng ganitong intelligence, dapat nga po pati sa presidente tanggalin. Habang hindi po tinatanggal ang lahat, hindi po patas. Tawag po dyan equal protection of the law. Na lahat ng mga similarly situated dapat pareho pagtrato. Kapag ang tinanggalan mo lang ay ang Vice President's Office at yung ilang mga departamento na para lang masabi na hindi lang ang Vice President ang tinanggalan, gaya ng DICT na alam naman natin na talagang valid yung pagkakaroon ng confidential funds dahil sa mga krimen na nangyayari ngayon sa cyberspace, alam natin na politika. Okay, talagang believe ako dito kay Senator Pimentel. Very consistent. Mula pa nung pumutok ang issue tungkol sa confidential funds, nagsasalita na yan. At very consistent, hindi siya tumitigil na lahat ng nasa executive department na walang kinalaman sa security matters, dapat tanggalin ang kanilang confidential intelligence funds, especially sa Office of the President. Very consistent yan. At sinasang-ayunan ni Atty. Roque na selective ang ginagawa ng Kongreso. At dapat pantay-pantay. Yun ang punto ni Atty. Roque. Pag tinanggalan si BP Sara, tanggal lahat. Mabuti at nandyan si Senator Pimentel na nagsasabi nga, tanggalin na rin ang confidential intelligence fund na presidente. Kasi hindi niya trabaho mag-gather ng intelligence. Correct, di ba? So, okay. So, nag-open na po ang session, nag-resume ang session ng Congress. Kasi tapos na ang undas. Ang House of Representatives, ipinasa na nila sa Senado yung pumasa na General Appropriations Act, yung budget, 5.237 trillion pesos, doon na. At nandun na yung Confidential Intelligence Fund allocation na totally wala na ang ating minamahal na BP Inday Sara. So una, talakayin mo na yan sa Committee on Finance sa Senado. But tingin ko, wala na. Kumbinsido na itong Finance Committee Chairman, sino ba ito? Senator Angara, na hindi daw pwedeng tanggalin ang confidential intel fund ng Pangulo. Hindi daw pwede. Bakit daw? Kailangan daw niya. Ganun lang. So, ako, tatandaanan ko yan, Senator Angara na yan. Hindi siya patas. Kung kailangan ng Pangulo ng Confidential Intelligence Fund, bakit? Hindi ba kailangan ni BP Inday Sara? Parehas man lang sila. Presidente at vice. Both executive. Both hindi trabaho ang gathering of intelligence. Surveillance. Both. Bakit isa lang ang tinanggal mo? So, dito mo makikita na pamumulitika talaga ang nangyayari. Okay? So, sino ba ang pwedeng kumampi o kakampi kay Senator Pimentel pagdating sa plenary ng Senado o doon na sa bicameral conference? Kasi mag-usap na yan Finance Committee ng Senado at Appropriations Committee ng Kongreso. Bicameral conference na yan. So, sino ang inaasahan natin na tatayo sa katotohanan or sa tamang paraan? Anong tama? Tama lang, tinanggal na nila ang confidential intelligence fund ng BP Sara. Tama lang. Dahil hindi naman niya trabaho. Kaya lang, hindi po tama na ibibigyan ng confidential intelligence fund ng Pangulo. Hindi tama yun.
So dapat may manindigan diyan sa plenary debate ng Senado o sa bicameral conference na dapat tanggalan na rin ang presidente. So sino kaya ang aasahan natin na magsasalita? Okay? Senator Pimentel magsasalita. How about Senator Bato and Senator Go? Kasi iyan ang mga kakampi ng Duterte talaga. Nakakapagtaka up to now, tahimik. Wala man lang kaimik-imik itong si Senator Go and Senator Bato tungkol sa pagtanggal ng confidential funds ni BP Inday Sara. Takot ba sila na banggain si PBBM? I don't know. Kaya lang nakakabingi ang kanilang silensyo. Sana magsalita sila na manawagan na tanggalin na rin ang confidential intel funds ng Pangulo. Okay, ito pa. Si Senator Amy Marcos na sinasabi na susuportahan daw niya si BP Inday Sara. Dahil iniitsapuera, wala na. Hindi na siya pinapansin ng unit team. So hanggang ngayon, di pa nagsalita si Senator Amy. Manang Amy, sana naman. Dito muna ipakita ang iyong pagiging tunay na kaibigan kay BP Sara. Sana magsalita kayo. Hindi na ang issue, hindi na ibalik yung confidential funds ni BP Inday Sara. Ang panawagan na lang ngayon para pantay-pantay, tanggalin ang confidential intel fund ng Pangulo. Sayang din yun. 4.5 billion pesos. Baka pangliwaliw lang yan sa F1 car races. O ano pa? Pa-concert, pampa-fashion show, kung saan-saan ginagastos. So kung tanggalin yan at ibigay na sa social services ba, health, DSWD, agriculture, mas maganda pa para mapakinabangan ng taong bayan. Di ba? So, it remains to be seen itong pagtalakay na ng budget sa Senado at saka bicameral conference committee. Sana tuluyan ng tanggalin ang confidential intel funds ng Pangulo. At salamat at may nag-iisang Senator Pimentel na nagsisilbing boses ng bayan. Isa pa pala, si Senator Riza Ontiveros, tahimik, deafening silence. Senator Riza, magsalita ka naman. Ano ang stand mo tungkol dito? Baka kasama na sa alyansa ni Speaker Romualdez at ang Makabayan Black, sumama ka na doon sa pakikipagkaibigan. Wala na. At yan po ang lifestyle nila dito. Alright? So ngayon, mga kaibigan, pinapa-search natin. Kasi binasa ko na sa Paris, simula noong 2014, nakapublic, yung pangalan o yung name ng owner ng mga properties. So we are looking forward na makakita tayo ng papeles. Diyan po sa lugar na yan. Yan, pinapakita yung apartment. Diyan ang yung nabili. Biniling bahay, biniling apartment unit. Sensya na kayo, hindi ako marunong mag-upload. Na asawa ng kongresista na pinapasara ang mga designers brand. Okay? Kaya naman, ito sa area to, baka familiar kayo. Yan, may address. Sa taas ng Max Mara. Alright? So, dyan exact location. So, sinento sa atin ang ating palangga na concerned na grabe po ang ginagawa ng mga hinayupak na mga politikong ito. So, ngayon, asan yung address? Binigay sa akin yung address. Basahin natin yung address. Baka may mga taga-Paris dito. Okay? Right. Ang address ay
kinikeri ang mga paggastos nila sa pera ng bayan. Ito, apartment, ito binili yung apartment based sa record. Sorry, hindi ako French, so I'll try my best kung paano ko i-pronounce sa sarili kong matigas na dila. Apartment Bendu in March 2023. Sabi niya, ito po ang latest transaction sa March 21 2023. Avenue, Montauk. Bago lang. Okay, kayo na lang magbasa. March 2023, binili. Okay? Ito ba kanino bang ano to? Baka makita yung kanyang useragents.com. Okay, tapan natin. Ito. Alright. Palangga. Wait a minute ha. Ito. Ayan. Ito pa ang latest. Ayan natin. Bahay. Ito mga kababayan, hindi nyo kinikeri. Yan yung property na galing sa Kaban ng Bayan. Nakita nyo? So kung kayo ay taga Paris, baka gusto nyo bisitahin. Kompletong So picture. based on public record, ay yan po ang biniling property ng asawa ng chairperson ng General Appropriations. So I'm just sharing it to you. Wala po akong kinalaman dito mga kababayan. Ako'y nananahimik. It just so happened na nanahimik ito. It just so happened na may mga taong, may mga Pilipinong concerned sa nangyayari sa Kaban na, sa ginagawa sa Kaban ng Bayan. Nakakalungkot. Okay? Dahil ang pera ninyo, imbis na igastos dyan sa mga livelihood programs, ay dinadala dito sa Paris at sa iba pang mga offshore accounts. At ito, I don't think na itong itong mga kababayan natin ay isaalang-alang kasi ni-research ko yung nag-message sa akin, baka mamaya chika lang or patibong lang. Pero legit siya at true name yung ginamit niyang pangalan nung nag-message siya sa akin. Grabe, ito ang haba na, ito. Tignan nyo ito Okay. Right? Okay. Ito, mukhang maganda yung location. Right. Ito. Yan, dyan sa area na yan. Okay, dyan ang apartment ni Zaldico na may hawak ng pondo ng bayan sa utos, you know. Actually, ang sabi sa atin ng Palangga, ito share ko sa inyo ang email, ito. Miss Maharlika, around March po, around March, ditong medyo hindi na kasi baka tong Palangga na to. Okay. Around March ay naghahanap na sila ng property dito sa Paris. Alright? Si Martin Romualdez talaga ang naghahanap ng property unong-una. Okay? And ang kanilang So ngayon, mga kaibigan, magkasabwat si Tambaluslos at si Zaldico, okay, dito sa property na binili. Avenue Montan Fashion Shop, sabi ni Z ng aking Palangga. Yes, sa taas nga ng shopping area. Okay, so nakakapanlumo, kakadismaya po. Salamat sa mga concerned Filipinos living in Paris na voluntaryong nagpapadala ng ganitong informasyon kay Fair Lady Maharlika. Naniniwala ako na ang Pilipino gising na dahil sa social media. Salamat at may platform of venue na doon i-focus ang mga informasyon. So dito kay Madam Maharlika. So Fair Lady Maharlika, i-share din sa atin at bahala na tayong humusga. Sineshare ko ito dahil naniniwala ako dito sa hangarin ni Madam Maharlika na expose ang mga katiwalian. Kasi kawawa ang taong bayan pag hindi tayo mag-ingay. So, these are allegations, ulitin ko, na dapat sagutin nila.
kung gusto nilang, kung talagang wala silang itinatago. Kung hindi sila sasagot, di bahala na tayo, taong bayan, netizens, na mag-conclude sa ating mga puso't isipan kung ano ang ginagawa nila. At pagdating ng 2025, 2028, yun na, Judgment Day. Okay? So, if this is true, saan galing yung pera na ibinili? Ano sa tingin nyo? Galing sa kanilang legal na sweldo o galing sa extraordinary expenses? Yan. Tanong lang yan. Na dapat sila ang sasagot. Yung $2 million na donation sa Harvard, saan galing yun? Sariling pera ng speaker o extraordinary expenses? Malala ko yung aking puting ahas din sa Cebu. Sabi, sir, nakabili sila, tamba, ng worth 200 million properties dito sa Cebu. Again, these are allegations, ulitin ko. Sinishare ko lang. It's not proven. Kung meron o wala, dapat sagutin nila. So, sinasagot ba? Wala. Tahimik. Kibit balikat lang. Deadma. Example, Okada issue. Diyan sa Manila. Grabing aligasyon ni Madam Maharlika. Nakatanggap ng heavy luggage. Magkano ang laman ng baggage? 2 billion pesos ba yan? Hindi ko na matandaan. Mga serious allegations na hindi sinasagot. So, sige, kung ayaw nilang sumagot, bahala sila, bahala rin tayo na mag-form ng ating mga opinion. So ito, opinion ko lang ito. At sineshare ko para lalong malaman natin na there is something wrong na nangyayari sa ating bansa ngayon. Kawawa ang Pilipino. Daming naghihirap, halos hindi na makabili ng pagkain dahil sobrang mahal ng bigas. Bigas ngayon, nasa huling bumili ako, 48 pesos ang per kilo, pataas pa. Tapos lahat ng pagkain, ganun, tumataas. Ang mga bilang ng mga pobreng Pilipino, tumataas. Bilang ng mga nagugutom na Pilipino, tumataas. Resulta ng mga surveys ito. Tapos, sila, yung ating mga opisyalis sa gobyerno na may hawak ng billions of money, pera natin, gumastos. Parang walang pakialam. Presidente, F1 car race ang kinahuhumalingan. 4.5 billion confidential intelligence fund. Saan nila ginagastos? Diyan sa Congress. Ilan yun? 1.6 billion na extraordinary expenses. Ganon din sa Senado. So, anyway, ingay po tayo. Mag-ingay. At the more kababayan na ma-inform nito, gumalaw po tayo, mag-ingay po tayo, and Judgment Day malapit na, 2025, 2028. Bantayan nila ang hagupit ng taong bayan. Dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga sila nang gagaili-laiti sa galit kay Madam Maharlika, dahil kung makikita natin at papansinin natin, panay nga ang boljak niya sa mga tambaluslos na politiko na ganib sa kapangyarihan, at talagang hindi niya nga tinatantanan ang mga ito. Dahil naman handa niyang italya ang kanyang buhay para lamang malaman ng ating mga kababayang mga Pinoy kung saan ginagastos ang ating mga bayan
at ating mga tax na pinangbabayad at ginagastos ng mga tambalslos na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.